Before we start, let's all pray. Bago pa tayo magsimula, tayo pang lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po ipinanganak na mga makasalanan at nararapat po kami na mapunta sa walang hanggang impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po yung nahabag sa amin at iniligtas mo yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasa. Today, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Ngayon po, kami po na mga pinabadal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and through the fellowship. Nawa, sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. Let us do not forget what is the real purpose of our life as a truly born-again Christian. Huwag nawa po namin malimutan ang tunay na layunin po ng aming mga buhay bilang mga tunay na born-again Christian. We are living in the end of age and Jesus Christ's second coming is very near. Kami po ay nabubuhay na sa katapusan po ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. So let us be ready to stand before the Lord always. Kaya nawa, maging handa nawa po kami palagi sa pagtayo po namin sa harapan ng Panginoon. There are still so many lost souls around us. Napakarami pa rin pong ligaw na kaluluwa yung nasa paligid po namin. Let us do our best to preach the gospel to the lost souls until our Lord Jesus Christ's second coming. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na may pangaral po yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Hesus. Thank you for giving us this precious opportunity to have a joint fellowship between Mentor and Mentee Church, the men's and the women's group. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na magkaroon po ng joint fellowship ang Mentor at Mentee at ang Men's and Women's Group Fellowship. We believe we are the one body of Christ. Kami po ay naniniwala na kami po ay isang katawan kay Kristo. When we cooperate to one another, we can accomplish the will of God through our church. Kung tutulungan po namin yung isa't isa, magagawa po namin maisakatuparan yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. We pray the Holy Spirit will work in us so that we can preach the gospel all over the Philippines and also we can establish the many churches in the Philippines. Dinadalangin po namin na kumilos po sa amin ang Espiritu Santo upang maipalagana po ang Ebanghelyo sa buong Pilipinas at makapagtayo pa po kami ng iglesia sa buong Pilipinas. Please send us more sincere and faithful the brothers and sisters who can be used by God. Pakusap, magsugo ka pa po ng mga tapat na mga brothers and sisters na pwede pong gamitin ng Diyos. So, through the unity of the church, we can accomplish the will of God. Kaya sa pamamagitan po ng pagkakaisa ng aming iglesia, magagawa pa naming makamit yung pong kalooban po ng Diyos. Today also, from the beginning of this fellowship until the end, the Holy Spirit is with us and working us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang fellowship po na ito, ang banal na Espiritu nawang tumulong at kumilos po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming pong dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Awit 37 from verse 3 to 7. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa mga awit 37, simula po verse 3 hanggang 7. Mga awit 37 from verse 3 to verse 7. Sa mga awit po 37, simula po verse 3 hanggang 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinangin niyang gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Ngayon, pamagaday magtiwala sa Diyos. Trust in God.
Kaya yung pamagat po natin ngayon ay yung magtiwala sa Diyos. Here, verse 3 says, "Trust in the Lord and do good, dwell in the land, and feed on His faithfulness." Sinabi po dito sa verse 3, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Yeah, since we get salvation, we should learn how to trust in God in order to have a sincere and faithful our Christian life. Mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, dapat po nating matutunan kung paano po magtiwala sa Diyos upang magkaroon po tayo ng tapat na buhay Kristiyano. Those who really trust in God, God will guide him and then God will help him. Doon po sa mga nagtitiwala sa Diyos, sila po ay tutulungan ng Diyos at sila po ay gagabayan po ng Diyos. Proverbs chapter 3 verse 5 also says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Sinabi po sa Kawikaan, chapter 3 sa verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Yeah. So, today, we are going to think about why the trust in God is very important in our Christian life. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin kung bakit po napakahalaga yung pagtitiwala ng Diyos sa atin pong mga buhay. First, we will think about what we should not rely on through our Christian life. Una po, pag-iisipan po natin kung ano po yung hindi po dapat natin asahan sa atin pong mga buhay Kristiyano. In this world, the many people, they only focus on the material things and physical life. Dito po sa ating mundo, yung mga tao po ay nakatuon lamang po sa kanilang pisikal na buhay at material na mga bagay. Yes, if we read the Bible, before Noah's flood, the people in the days of Noah, yes, they also focused on their physical life. Kaya kung babasahin po natin yung Biblia, sa panahon po ni Noe, bago po yung sa pagbasa sa panahon ni Noe, yung mga tao po ay nakatuon sa kanilang pisikal na buhay. Yeah, Matthew chapter 24 said, before Noah entered the ark, the people, they were eating, drinking, and marrying, and giving in marriage. Kaya binanggit po sa Mateo chapter 24 na bago po pumasok si Noe sa daong, yung mga tao po, sila po ay kumakain, umiinom, nag-asawa, at sila po ay pinag-aasawa. It will be also same before Jesus Christ's second coming. Kaya parehas din naman po bago po dumating yung ikalawang pagdating ni Hesukristo. Most of the people, they will have a priority on their physical life and then material things. Karamihan po sa mga tao, yung prioridad po nila yung kanilang pisikal na buhay at material na mga bagay. So as a born-again Christian, we should not rely on so much on the material things and the physical things. Kaya bilang mga born-again Christian, hindi po dapat tayo umasa sa mga pisikal na mga bagay at material na mga bagay. Bible tells us we should not rely on the money. Sinasabi po sa atin ng Biblia na hindi po dapat tayo umasa sa pera. Okay, let's open our Bible. Awit 52. Buksan po natin sa Awit 52. Verse 7, Awit 52, verse 7. Sa Awit po, 52 sa verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kanlungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang nasa. Yeah, but trusted in the abundance of his riches and strengthened himself in his wickedness. Yes, he does not know God. That's why he trusts in the abundance of his riches. Hindi niya po kilala yung Diyos, kaya nga po nagtiwala po siya sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan. Many people nowadays, they are trying to rely on their money and the material things. Yung mga tao po sa panahon natin ngayon, sinusubukan po nilang umasa sa pera at sa kanilang material na mga bagay. Because they think if they have much money, the money can protect them. Dahil iniisip po nila na kung meron po silang maraming pera, poprotektahan po sila ng pera. But our born-again Christian, we must understand, money cannot protect us. Ngunit tayo po mga born-again Christian, dapat po nating maintindihan na yung pera, hindi po ito magpoprotekta sa atin. If God blows the money, it can be disappeared immediately. Kapag hinipan po ng Diyos yung pera, ito po ay madaling naglalaho.
Kawikaan, Proverbs 23, verse 5. Sa Kawikaan po, 23 sa verse 5. Proverbs 23, verse 5. Sa Kawikaan 23, dito po sa verse 5. Verse 4 and verse 5. Simula po verse 4 hanggang verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam, sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Yeah, do not overwork to be rich. Yeah, why they wanted to work so hard? Yeah, the reason in order to make money. Kaya bakit po ba sila labis na nagtatrabaho? Ang dahilan po ay dahil upang kumita ng pera. Yeah, sometimes even the born-again Christian, they wanted to go abroad. Why? In order to make more money. Kaya minsan po, yung mga born-again Christian, gusto po nila mag-abroad. Bakit po? Upang kumita po ng pera. But we should know what is much more important in our Christian life. Ngunit dapat po nating malaman kung ano po yung masigit na mahalaga sa atin pong mga buhay Kristiyano. Yeah, when you go abroad, there is no church. You cannot continue your sincere Christian life. Kaya kapag ikaw po ay nag-abroad, wala pong anumang church doon at hindi ka po makakapagpatuloy sa iyong buhay Kristiyano. So before you decide the important decision, first you need to pray. What is the right decision before God? Kaya bago ka po magpasya sa isang bagay, una po dapat ka pong manalangin para po sa iyo pong desisyon. And if you cannot understand what is the will exactly, maybe it is much better to have a counseling with the pastors. At kung hindi niyo po maunawaan ng eksakto kung ano po yung kalooban, dapat po kayo magkaroon ng counseling sa mga pastors. But unfortunately, sometimes some brother and sister, they already made a decision to go abroad. Ngunit sa kasamang palad po, minsan po yung mga brothers and sisters, sila po ay nagdesisyon na sila po ay mag-abroad. Yeah, there is no church. That's why they cannot continue their Christian life. Kaya wala pong anumang church, kaya hindi po sila makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. So as a born-again Christian, we need to think about what is right, where we should have a priority in our Christian life. Kaya bilang mga born-again Christian, kailangan po natin pag-isipan kung saan po tayo dapat magkaroon ng prioridad sa atin pong mga buhay Kristiyano. Yeah, verse 5 says, "Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. They will fly away like an eagle toward heaven." They will fly away. Kaya sinabi po sa verse 5, kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam, sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Proverbs chapter 11 verse 28 also says, "He who trusts in his riches will fall." Kaya sinabi rin po sa Kawikaan 11 sa verse 28, siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Yeah. As a born-again Christian, as the Bible says, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Gaya po na sinabi ng Biblia, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So as a born-again Christian, if we are trying to rely on the money so much, it is not desirable. Kaya bilang mga born-again Christian, kung tayo po ay labis na umaasa sa pera, hindi po ito kanais-nais. And number two, also, sometimes the people, they are trying to rely on other people. At pangalawa po, minsan po yung mga tao, sinusubukan po nilang umasa sa ibang mga tao. Awit 146. Sa awit 146. Awit 146, from verse 3 to 5. Sa awit 146, simula po verse 3 hanggang 5. Babasahin ko po. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa, sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Do not put your trust in princess, nor in a princess, nor in a son of man in whom there is no help. Yeah. When we are in the trouble, really difficulties, man cannot help us.
Kaya kapag tayo po ay nasa kaguluhan o nasa kahirapan, yung tao po hindi nila tayo matutulungan. Yeah. Although man has a power, his power is limited, as you know well. Kahit na yung tao po ay mayroong kapangyarihan, ngunit yung kanya pong kapangyarihan ay limitado Yeah, lamang. if he dies, everything will be disappeared. Kapag siya po ay namatay, lahat po ay maglalaho. Someone has a power or someone has a authority in this world, but this kind of power and authority also can be disappeared. Kaya meron po mga tao na meron po silang kapangyarihan o autoridad, ngunit ito pong kapangyarihan ay maglalaho din. According to the Bible, Israelite, a lot of the king of the Israelite, they are trying to rely on other people's help from other country. Kaya karamihan po sa mga Israelita, sinusubukan po nilang hanapin yung tulong sa iba pong mga tao sa ibang mga bayan. At that time, God did not help them. That's why they were destroyed. At sa pagkakataon po na yun, hindi po sila tinulungan ng Diyos, kaya sila po ay winasak. They asked help from the Egypt, or they asked help from the Assyria. Humingi po sila ng tulong sa mga Ehipsyo o humingi po sila ng tulong doon po sa Assyria. But it was useless, right? If God does not help them, it will be useless. Ngunit kung hindi po sila tutulungan ng Diyos, ito po ay magiging walang kabuluhan. Isaiah chapter 2, verse 22. Sa Isaias po, chapter 2, verse 22. Isaiah chapter 2, verse 22. Isaias, chapter 2, sa verse 22. Okay, verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong, sapagkat ano siya para pahalagahan. Yeah. Sever yourselves from such a man whose breath is in his nostrils. Yes, our breath is in our nostrils. If we cannot breathe, maybe 10 minutes or 20 minutes, we shall die. Kaya kung hindi po, yung ating pong hinga ay nasa ating mga ilong, kaya kung hindi po tayo makakahinga sa loob ng 10 minuto o 20 minutes, hindi po tayo po ay mamamatay. Yeah. So, as a man, we should know how much we are weak. Kaya bilang mga tao, dapat po nating malaman kung gaano po tayo kahina. And sometimes the people also, they are trying to rely on themselves. At minsan po yung mga tao, sinusubukan po nilang umasa sa kanilang sarili. But we should know how much we are weak and also we don't have the much power. Ngunit dapat po nating malaman kung gaano po tayo kahina at wala po tayong kapangyarihan. Yeah, when you are young and strong, maybe you may have a confidence. Yeah, I can do all things. Marahil po nung ikaw po ay bata pa, meron ka pong katiyakan, kumpiyansa na magagawa mo yung lahat ng mga bagay. But even the strong man, yeah, he can have some sickness or disease. Ngunit kahit na po yung malakas na lalaki, maaari din po siyang magkaroon ng Yeah, sakit. you think you are very strong and healthy, but suddenly doctor sentenced you are in the cancer stage 4. So you will die within 3 months. Kaya iniisip mo na malakas ka o malusog ka, ngunit bigla sinentensyahan ka ng doktor na meron kang sakit at mamamatay ka sa loob na lamang ng 3 buwan. So in the case, there is nothing what we can do. Kaya sa kaso po na yun, wala po tayong anuman na magagawa. You may realize how much you are weak. Kaya maunawaan mo kung gaano ka po kahina. So we cannot trust in ourselves. Kaya hindi po natin magagawang magtiwala sa ating sarili. 2 Corinthians chapter 1. Sa 2 Korinto po, sa chapter 1. Verse 8 and 9. Simula po verse 8 hanggang 9. Okay. 2 Korinto chapter 1 verse 8 and 9. Babasahin ko po. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapigatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin at tinanggap na namin ang hatol na kamatayan, upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Yeah, here verse 9. Yes, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Yes, Apostle Paul
while he was preaching the gospel, he experienced a lot of difficulties and also trials and persecutions. Kaya po si Apostol Pablo, habang ipinapangaral niya po yung Ebanghelyo, nakaranas po siya ng mga kahirapan, kapag-uusig at ng mga pagdurusa. Yeah. But Apostle Paul, he knew. Yeah. He could not rely on himself. Ngunit sa Apostol Pablo po, alam po niya na hindi po siya pwedeng magtiwala sa kanyang sarili. Yeah. As he said, we should not trust in ourselves, but in God. Kaya gaya po ng kanyang sinabi, upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos. Yeah. So, as a born-again Christian, we should not try to rely on ourselves. Kaya bilang mga born-again Christian, hindi po dapat natin subukan na umasa po sa ating sarili. Yeah. Let's go back to the awit 37. Balikan po ulit natin sa awit 37. Awit 37, verse 3. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Verse 5. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Yeah, when you really trust in God through your Christian life, you shall be prosperous because God will help you. Kaya kapag ikaw po ay nagtiwala sa Diyos sa iyo pong buhay Kristiyano, ikaw po ay magiging masagana dahil tutulungan ka po ng Diyos. And number 2, we are going to think about what's the characteristic those who trust in God. At pangalawa po, kailangan po natin pag-isipan kung ano po yung mga katangian ng mga nagtiwala sa Diyos. Yeah. Those who experience God through his life, he will trust in God much more. Kaya doon po sa mga nakaranas sa Diyos sa pamamagitan po ng kanilang buhay, sila po ay magtitiwala sa Diyos ng masigit pa. Since you get the salvation, if you really experience God through your Christian life, you will trust in Him. Pagkatapos po ng iyong kaligtasan, kung talagang naranasan mo po yung Diyos sa iyong buhay, ikaw po ay magtitiwala sa Kanya. Because we already knew how much our God is faithful and sincere. Dahil alam na po natin kung gaano po katapat yung Diyos sa atin. Awit 9 verse 10. Sa awit, sa 9 verse 10. Awit 9 verse 10. Sa awit 9, dito po sa verse 10. Okay, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo sapagkat ikaw, O Panginoon, ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. Yeah. Here, and those who know your name will put their trust in you. Those who know your name. Who may know God's name. Kaya sino po ba yung mga nakakakilala ng pangalan ng Diyos? Yeah. As the Bible says, when we really believe in our Lord Jesus Christ, we can call Him as a Lord. Gaya po ng sinabi ng Biblia, kung tayo po ay maniniwala kay Jesucristo, maaari po natin siyang tawagin bilang ating Panginoon. Okay, let's open the Bible. Romans chapter 10. Buksan po natin sa Roma chapter 10. Verse 14. Dito po sa verse 14. Romans chapter 10, verse 14. Babasahin ko po. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Yeah, how then shall they call on Him in whom they have not believed? If they cannot believe in Jesus Christ truly, they cannot call Jesus as the Lord. Kung hindi po sila tunay na magsasampalataya kay Jesucristo, hindi po nila maaaring tawagan si Jesus bilang kanilang Panginoon. Yeah, since we get salvation, we already experience who is God and who is Jesus and how much He is really faithful and sincere.
Kaya mula po nang matanggap po natin yung ating kaligtasan, naranasan na po natin yung Diyos at si Jesucristo kung gaano po katapat yung ating Diyos. For example, you have one friends. From childhood, you experience the friends, how much he is very sincere. Kaya halimbawa po, meron ka pong kaibigan mula po sa iyong pagkabata, kaya naranasan mo na kung gaano siya katapat yung iyong kaibigan. For example, for 20 years or 30 years, he is really good. Kaya halimbawa 20 years o 30 years, talagang siya ay napakabuti. If you experience him, how he is good, you can trust in him, right? Kaya kung naranasan mo kung gaano siya kabuti, magagawa mong magtiwala sa Kanya, tama po? It is also same. Why we should know God. As much as we know God, we can also trust in Him. Kaya parehas din naman po, hanggat nakikilala po natin yung Diyos, magagawa po natin magtiwala sa Kanya. Yeah, that's why Hosea chapter 6 says, seek the Lord and let us pursue Him. Kaya nga sinabi po sa Hosea chapter 6, at tayo'y magpatuloy upang kilalanin ang Panginoon. So, as much as possible, we should read the Bible diligently, and also we should listen to the Word of God very carefully. Why? When we know much about God, we can trust in Him also much more. Kaya hanggat maaari po, dapat po tayong masipag na magbasa ng Biblia. Bakit po? Upang magawa po natin masigit na magtiwala sa Kanya. And also, those who really trust in God, He shall not be moved in any situation. At isa pa po, doon po sa mga nagtitiwala sa Diyos, hindi po sila makikilos sa kahit na anumang sitwasyon. Sometimes, we can observe some brothers and sisters, when they face some trials or real difficulties, they stop attending to the church and they leave the church. Minsan po, naobserbahan po natin yung ilang mga brothers and sisters, kapag sila po'y humaharap sa mga pagsubok o mga kahirapan, sila po'y tumitigil at lumiliban po sa church. At this time, we can think about what is the real faith. At sa pagkakataon po na ito, kailangan po natin pag-isipan kung ano po yung tunay na pananampalataya. Ano ang tunay na pananampalataya? What is the true faith? Ano po ba ang tunay na pananampalataya? If we have a true faith through the salvation, although we face some trials and difficulties, we shall not be moved. Kung meron po tayong tunay na pananampalataya sa pamamagitan po ng ating kaligtasan, kahit na anumang sitwasyon, hindi po tayo makikilos. Actually, there is no any changes in Jesus, right? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya sa katunayan po si Jesus, wala pong anumang pinagbago sa Kanya, parehas lamang po siya ngayon, bukas at magpakailanman. But what's the problem? Yeah, sometimes our emotion or our feeling, our condition, that's the problem. Ngunit ano po yung problema? Minsan po yung ating emosyon, yung ating pakiramdam, ito po yung problema. Yeah, because I'm not feeling well or because of I'm not in good condition, that's why I will not attend the church. Kaya minsan hindi maganda yung aking pakiramdam, kaya hindi ako dadalo sa church. Yeah, there is no problem in God, but you have a problem. That's the problem. Kaya sa katunayan, wala pong anumang problema sa Diyos, ngunit ikaw po ay meron pong problema. Awit 125. Sa awit po, 125. Verse 1. Dito po sa verse 1. Awit 125, verse 1. Sa awit 125 sa verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok na Zion na hindi makikilos kundi nananatili sa buong panahon. Yeah. When you look at the big mountain, for example, in Calamba, there is the mountain Makilings, right? It's a high mountain. Kaya kung makikita niyo po minsan, nakakita po tayo ng malalaking bundok. Halimbawa doon po sa Calamba, naroon po yung bundok na Makiling. Yeah, when I came to the Philippines at the first time, 2008, yeah, there was the mountain Makiling was there. Kaya nung dumating po ako sa Pilipinas noong taon na 2008, nakita ko po yung pong bundok na Makiling. And now, it is also same, still there. At hanggang ngayon, naroon pa rin po ito. As you know well, the mountain cannot be moved. Gaya po ng alam ninyo, yung bundok, hindi po ito makikilos. Yeah, here, Bible says,
Those who trust in the Lord are like a mountain Zion. What does it mean? Mountain Zion will not be moved, although 100 years or 1,000 years will pass. Kaya ano pong ibig sabihin nito na yung bundok ng Zion, kahit na ilang libong taon na po yung lumipas, hindi po ito makikilos. But what about our faith? Ngunit paano naman po yung ating pananampalataya? If we really trust in God, we shall not be moved like a mountain Zion. Kung talagang tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, hindi po tayo makikilos gaya po ng bundok na Zion. If we have a true faith, tunay ng pananampalataya, our faith shall not be changed or shall not be moved in any situation. Kung meron po tayong tunay na pananampalataya, yung pananampalataya po natin ay hindi magbabago o makikilos sa kahit na anumang sitwasyon. Yeah, look at the former Christians who really trusted in God in the Bible. Kaya pagmasdan po ninyo yung mga sinaunang Kristiyano na nagtiwala po sa Diyos dito po sa Biblia. Yeah, their faith was not changed. They continued to serve God sincerely. Yung kanila pong pananampalataya ay hindi nagbago at sila po ay patuloy tapat na naglingkod sa Diyos. Awit 21. Sa awit po, 21. Verse 7. Dito po sa verse 7. Awit 21, verse 7. Okay, also, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang hari ay nagtitiwala sa Panginoon at sa pamamagitan ng tapat na pag-ibig ng kataas-taasan ay hindi siya matitinag. For the king trusts in the Lord, and through the mercy of the Most High, he shall not be moved. Here's the king, King David, because this psalm is written by the King David. King David, he really trusted in God through his life. Kaya narito po yung awit ni Haring David. Si Haring David po, siya po ay nagtiwala sa Diyos sa kanya pong buong buhay. That's why he was not moved from the beginning until the end. Kaya nga po hindi po siya nakilos mula sa umpisa hanggang sa huli. Nowadays it is also same. Truly born-again Christian who has a real faith, they shall not be moved, although they face a lot of trials and difficulties. Parehas din naman po sa panahon natin ngayon, yung mga tunay na born-again Christian, kapag sila po ay nagtiwala sa Diyos, hindi po sila makikilos sa kahit na anumang sitwasyon. And those who trust in God, he shall be safe. At sa mga nagtitiwala po sa Diyos, sila po ay maliligtas. Because we believe our Lord will protect us and our Lord will guide us. Dahil tayo po ay naniniwala na yung Diyos yung magpoprotekta sa atin at gagabay po sa atin. Kawikaan 29, Proverbs 29, verse 25. Sa Kawikaan po, 29 sa verse 25. Kawikaan 29, verse 25. Sa Kawikaan 29, dito po sa verse 25. Babasahin ko po. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Yeah. The fear of the man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Yes, Bible says, if you really trust in God, you will be safe because God will protect you and God will guide you in the right way. Opo, sinasabi po ng Biblia, kung talagang ikaw po ay magtitiwala sa Diyos, ikaw po ay maliligtas dahil ikaw po ay gagabayan ng Diyos sa tamang daan. If you look at Proverbs chapter 30, there are 4 wise insects and the animals, right? Although it is very small, but they are wise and they are very wise. Kaya kung titingnan niyo po sa Kawikaan chapter 30, makikita po ninyo yung 4 na hayop na sila po ay matatalino na kahit sila po ay maliliit na hayop. Yeah, although it is little and feeble, but they are very wise. Why? They knew what they need to trust. Kaya kahit na sila po ay maliliit, ngunit sila po ay matatalino. Bakit po? Dahil alam po nila kung saan po sila dapat magtiwala. Yeah, especially the rock pitcher. Let's open the Bible. Proverbs chapter 30, verse 26. Buksan po natin sa Kawikaan chapter 30 sa verse 26. The rock pitchers are a feeble folks, yet they make their homes in the cracks. Hindi makapangirihang bayan ang mga kuneho, gayon may gumagawa sila ng bahay sa malalaking bato. Yeah, rock pitcher is very weak and feeble, but he knew what he need to trust.
Kaya po yung mga kuneho, sila po ay may hina, ngunit alam po nila kung saan po sila dapat magtiwala. This rock picture made his homes in the cracks between the rocks. Kaya ito pong mga kuneho, sila po ay gumagawa ng bahay sa mga malalaking bato. Yeah, although the beast tried to devour him, if he hide himself under the rock, he will be very safe. Kaya kahit na-atakihin po siya ng mga hayop, ngunit magagawa niya pong protektahan yung kanyang sarili doon po sa malalaking bato. Yeah, our born-again Christian also same. When we look at ourselves, we are very weak. We don't have that much power. Kaya parehas din naman po sa ating mga born-again Christian, kapag pagmamasdan po natin yung ating mga sarili, tayo po ay mga may hina. But if you trust in God truly, God will protect you. That's why you will be very safe. Ngunit kung tunay ka po na magtitiwala sa Diyos, ikaw po ay poprotektahan ng Diyos, kaya nga po ikaw po ay mananatiling ligtas. Yeah, as you know well, the one sheet of paper is very weak. You can easily tear. Gaya po ng alam ninyo, yung isang pirasong papel, madali po itong napupunit. But if you paste this one sheet of paper on the very thick, for example, 10 centimeter, the iron panel, what will happen? Ngunit kung ito po ay ididikit po ninyo, ito pong papel na ito sa 20 meter na papel, nga ano po yung mangyayari? Can you tear it? Kaya magagawa niyo po ba itong punitin? No, it will become very strong. Hindi po, ito po ay magiging malakas. Yeah, it is also same. When we look at ourselves, we are very weak and we don't have the much wisdom. Parehas din naman po sa ating sarili, kapag mamasdan po natin yung ating sarili, tayo po ay may hina. But when we trust in God truly, we will become very strong. Ngunit kung tunay po tayo magtitiwala sa Diyos, tayo po ay magiging malakas. Yeah. And also, those who really trust in God, He will get the new strength continuously. At isa pa po, doon po sa mga nagtitiwala sa Diyos, sila po ay magkakaroon ng panibagong lakas na patuloy. Yeah, why do we need to have this kind of fellowship? Kaya bakit ba natin kinakailangan na magkaroon ng ganito pong fellowship? Why do we need to attend the church on every Sunday and Wednesday and also every fellowship? Kaya bakit ba natin kailangan dumalo tuwing Sunday, Wednesday at mga fellowship? Because whenever we join in the fellowship and also listen to the Word of God, we can get more strength. Dahil sa tuwing tayo po ay lumalahok sa mga fellowship at nakikinig po ng salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng kalakasan. Yeah. Because we believe God will provide the new strength continuously through the Word of God and through the fellowship. Dahil tayo po ay naniniwala na ibibigay po ng Diyos ng panibagong lakas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. Isaiah chapter 40. Sa Isaías chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 31. Sa Isaías chapter 40 sa verse 31. Isaiah chapter 40, verse 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Yeah, those who wait on the Lord shall renew their strength. Especially those who really trust in the Lord, they shall get a new strength. Lalong-lalo na po, doon po sa mga nagtitiwala sa Diyos, sila po ay magpapanibagong lakas. Yeah. Sometimes, you might be very tired while you're working. For example, in your company or your working place. Kaya minsan, ikaw po ay napapagod dahil po sa iyong trabaho, sa iyong kumpanya o sa iba pang mga lugar. But in the evening, you have a cell group fellowship. Ngunit sa gabi po, ikaw pa ay merong cell group fellowship. At that time, maybe you will think, whether should I join the fellowship or I will go home and take a rest. At sa pagkakataon po na yun, iniisip mo sa iyong sarili kung ikaw po ay magpapahinga na para po sa iyong sarili. Because after you finish the work, you are very tired. Dahil pagkatapos po ng iyong trabaho, ikaw po ay talagang napapagod. So what is the right decision? Kaya ano po yung tamang desisyon? Maybe if you decide you will go home and take a rest, maybe your physical body will be rest.
Marahil kapag ikaw po ay nagpasya, yung physical mo pong katawan, ito po ay magpapahinga. But as a truly born-again Christian, your heart is not comfortable. Ngunit bilang mga born-again Christian, yung mga puso po ninyo, hindi po ito komportable. Although you are tired, if you join the cell group fellowship, you can see the many brothers and sisters, and also through their testimony, you will get the new strengths. Kahit na ikaw po ay pagod, ngunit kapag nakikita mo po yung mga brothers and sisters, ikaw po ay nagpapanibagong lakas. I also experienced, before I become the pastor, when I was working in the company, usually I finish it very late. That's why after I finish the work, very tired. At the time, I was hesitating whether I join the fellowship or will go home. But I also experienced when I joined the fellowship, I got the new strengths. Kaya bago rin po akong maging pastor, galing po ako sa trabaho, talagang late na po akong natatapos sa aking trabaho at talagang ako po ay pagod na pagod. Ngunit nagdadalawang isip ako kung ako po ay mag-join sa fellowship o hindi. Ngunit nung ako po ay nag-join sa fellowship, naranasan ko po na magkaroon ng panibagong lakas. Yes, it is really true. Those who wait on the Lord shall renew their strengths. Yes, if you really desire the Word of God, if you really desire the fellowship, you will get the strength through the fellowship and the Word of God. Kaya kung talagang ninanais mo yung salita ng Diyos, doon po sa mga tunay na nagtitiwala sa Diyos, ikaw po ay magkakaroon ng panibagong lakas. And if you really trust in God, yes, of course, you shall be really blessed. At kapag ikaw po ay magtitiwala sa Diyos, ikaw rin po ay pagpapalain. Let's open our Bible. Jeremiah chapter 17. Buksan po natin sa Jeremias sa chapter 17. Jeremiah chapter 17, verse 7. Sa Jeremias po, chapter 17 sa verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Yeah. So, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Yeah, blessed is the man. If you really trust in the Lord, you shall be blessed. You shall be blessed. Kaya kung talagang ikaw po ay magtitiwala sa Diyos, ikaw po ay pagpapalain. If you read the Bible, there are so many the former Christians who really trusted in God through his life. Kung babasahin niyo po yung Biblia, napakarami po mga sinaunang Kristiyano na nagtiwala po sa Diyos sa kanila pong mga buhay. Yeah, look at the life of the Abraham, ancestor of the faith. He really trusted in God. Kaya tignan niyo po yung buhay po ni Abraham, yung mga ninuno ng pananampalataya, sila po ay nagtiwala sa Diyos. He believed in God's promise. Siya po ay nagtiwala sa pangako po ng Diyos. So when God commanded the Abraham to offer his only son, Isaac, as a burnt offering on the Mount Moriah, he obeyed the God's word. Kaya nung inutos po ng Diyos, naialay niya po yung kanyang anak doon po sa bundok na Moriah, inaalay niya po yung kanyang anak, siya po ay sumunod sa salita ng Diyos. What about King Asa? King Asa also, he really trusted in God when he was in the difficulties. Kaya paano naman po si Haring Asa, siya rin po ay nagtiwala sa Diyos sa gitna po ng mga kahirapan. Let's open our Bible, 2 Chronicles, chapter 14. Buksan po natin sa ikalawang Kronika sa chapter 14. Ikalawang Kronika, chapter 14. Sa ikalawang Kronika, dito po sa chapter 14. Verse 9, if you look at the verse 9, then Zerah, the Ethiopian, came out against them with the army of the 1,000,000 men and 300 chariot, and he came to Maresa. Dito po sa verse 9, si Zerah na taga-Ethiopia ay lumabas laban sa kanila na may hukbo na 1,000,000 katao at 300 karwahe at siya'y dumating hanggang sa Maresya. Verse 11 and 12, babasahin ko po.
Si Asa ay tumawag sa Panginoon niyang Diyos, Panginoon, walang ibang liban sa iyo na makakatulong sa pagitan ng malakas at ng mahina. Tulungan mo kami, O Panginoon namin Diyos, sapagkat kami ay nananalig sa iyo at sa iyong pangalan ay pumarito kami laban sa karamihang ito. O Panginoon, ikaw ang aming Diyos, huwag mong papagtagumpayin ang tao laban sa iyo, kaya't ginapin ang Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa at sa harapan ng Juda at ang mga taga-Ethiopia at nagsitakas. Yes, King Asa, he really trusts in God in the middle of the difficulties. When the enemy, Egyptian armies invaded the Israel, he prayed to God. He cried out to God. Kaya si Haring Asa, siya po ay nagtiwala sa Diyos sa gitna po ng mga kahirapan. Nang sila po ay sinalakay ng mga hukbo, siya po ay nanalangin sa Diyos, umiyak po siya sa Diyos. Yeah. Lord, it is nothing for you to help, whether with many of or with those who have no power. Help us, O Lord, our God, for we rest on you, and in your name we go against this multitude. Kaya sinabi po, O Panginoon, walang ibang sa iyo na makakatulong sa pagitan ng malakas at ng mahina. Tulungan mo kami, O Panginoon namin Diyos, sapagkat kami ay nananalig sa iyo. That's why God helped the King Asa and Israel. So God destroyed the armies of the Ethiopian, millions of the armies. Kaya tinulungan po ng Diyos si Haring Asa at winasak po ng Diyos yung milyong-milyong mga hukbo. Yes. When we really trust in God, God will help us and God will protect us. Opo, kung talagang tayo po yung magtitiwala sa Diyos, ang Diyos po yung tutulong sa atin at magpoprotekta po sa atin. Yeah. King Jehoshaphat also, same. He really trusts in God. That's why God helped him. Kaya maging si Haring Jehoshaphat, siya rin po ay nagtiwala sa Diyos, kaya nga tinulungan din po siya ng Diyos. Ikalawang Kronika, chapter 20. Sa Ikalawang Kronika, sa chapter 20, verse 3 and 4. simula po verse 3 hanggang 4. Babasahin ko po. Si Jehoshaphat ay natakot at nagpasyang hanapin ang Panginoon at nagpahayag ng pag-aayuno sa buong Juda, kaya't ang Juda ay nagtipon-tipon upang humingi ng tulong sa Panginoon. Mula sa lahat ng bayan ng Juda ay dumating sila upang hanapin ang Panginoon. Yeah, when the Moab and Ammon invaded Israel, Jehoshaphat also, he really trusted in God and he prayed to God. Kaya nung sinalakay po ng Moab yung mga Israelita, maging si Jehoshaphat din po, siya po ay nanalangin sa Diyos. Yeah, he declared the fast to all the Israelites, all the Israelites. Kaya siya po ay nagpahayag ng pag-aayuno sa buong Israelita. Yeah, verse 4. So Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities Judah they came to seek the Lord. Dito po sa verse 4, kaya't ang Juda ay nagtipon-tipon upang humingi ng tulong sa Panginoon. Mula sa lahat ng bayan ng Juda ay dumating sila upang hanapin ang Panginoon. And look at 2 Chronicles chapter 20, verse 20. At tignan po ninyo sa Ikalawang Kronika sa chapter 20, sa verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinaumagahan, sila'y maagang bumangon at lumabas sa ilang ng Tekoa. Habang sila'y lumalabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, "Pakinggan ninyo ako, O Juda, at mga mamamayan ng Jerusalem. Manalig kayo sa Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta, at kayo'y magtatagumpay." Yes. So, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophet, and you shall prosper. Yes. So Jehoshaphat and the Israelite, they trust in God. That's why God helped them. Kaya po si Jehoshaphat at yung mga Israelita, sila po ay nagtiwala sa Diyos, kaya sila po ay tinulungan ng Diyos. And also, what about King Hezekiah? King Hezekiah, when the Assyrian armies invaded and surrounded Jerusalem, he also prayed to God. Kaya paano naman po si Haring Hezekias, nang sinalakay po ng mga Assyria yung Jerusalem, siya rin po ay nanalangin sa Diyos. There was the armies, 185,000 armies.
Kaya naroon po yung malaking hukbo, nasa 185,000 na mga hukbo. But when the King Hezekiah really trusted in God, God sent his armies and angels. That's why Assyrian armies, they were killed in one night. Ngunit nang nagtiwala po si Haring Ezekias sa Diyos, isinugo po ng Diyos yung mga anghel at yung malaking hukbo sa mga Assyria. Yes. 2 Kings chapter 19. Sa ikalawang hari po, sa chapter 19, verse 35. dito po sa verse 35, Babasahin ko po. nang gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pumatay ng 185,000 sa kampo ng mga taga-Assyria. At nang ang mga tao'y maagang bumangon, kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Yes. So those who really trust in God, God will help him. Kaya doon po sa mga nagtitiwala sa Diyos, sila po ay tutulungan ng Diyos. What about the King David? Yeah, as I already explained, King David, he really trusted in God through his life. That's why King David, he was very prosperous and he became very strong. Kaya paano naman po si Haring David, gaya po ng aking nasabi, talagang siya po ay nagtiwala sa Diyos, kaya nga siya po ay talagang pinagpala at naging masagana. Ikalawang Kronika, chapter 11, one more verse. Sa ikalawang Kronika, sa chapter 11, First Kronika, Unang Kronika chapter 11 verse 9. sa unang Kronika po, sa chapter 11, sa verse 9, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si David ay patuloy na naging dakila sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama niya. Yes. First, King David, he really trusted in God. That's why God was with him always. Kaya una po, si Haring David, siya po ay nagtiwala sa Diyos, kaya palagi niya pong kasama yung Diyos. Yeah, as a result, as the Bible says, verse 9, then David went on and became great, and the Lord of hosts was with him. At bilang resulta, sinabi po sa verse 9, si David ay patuloy na naging dakila sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama niya. Yeah, our brothers and sisters, how much do you trust in God through your Christian life? Kaya sa atin po mga brothers and sisters, gaano po kayo nagtitiwala sa Diyos sa inyo pong mga buhay Kristiyano? We must know what we should trust in. Dapat po nating malaman, dapat po nating alamin kung saan po tayo dapat magtiwala. Bible says, do not trust in the money. Sinasabi po ng Biblia na huwag magtiwala sa pera. Do not trust in other men. Huwag magtiwala sa tao. Do not trust in yourself, Huwag magtiwala sa iyong sarili, but trust in God. kundi magtiwala sa Diyos. Yeah, when you trust in God, you shall get the more strength and you shall be prosperous. You shall be blessed. Kapag ikaw po ay nagtiwala sa Diyos, ikaw po ay pagpapalain at ikaw po ay magiging masagana. Yeah. So, I really pray all of our brothers and sisters, you will really trust in God through your Christian life so that you shall not be moved in any situation. Kaya ako po ay nananalangin na kayo po ay magtitiwala sa Diyos sa inyo pong mga buhay Kristiyano upang kayo po ay hindi makilos sa kahit na anumang sitwasyon. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you for giving us this precious opportunity to have a joint fellowship today. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang magkaroon po ng joint fellowship ngayong araw. Through the Word of God, we have learned how we should trust in God. Kaya ngayon sa pamagitan po ng salita ng Diyos, amin po natutunan kung paano po kami dapat magtiwala sa Diyos. Please help us to trust in God in the middle of the difficulties and trials. Pakiusap, tulungan niyo po kami na magawa po namin magtiwala sa Diyos sa gitna po ng mga pagsubok at mga kahirapan. Let us continue to serve the Lord sincerely until our Lord Jesus Christ's second coming.
Nawa magpatuloy po kami sa paglilingkod sa Panginoon na may katapatan hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Hesukristo. Today, from the beginning of this joint fellowship until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magkasamala po hanggang sa matapos ang joint fellowship po na ito ngayong araw, nawa ang banal na Espiritu na nawang tumulong at kumilos po sa amin. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.